Kawaan, o mahal kong Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa isating espiritual na paglalakbay ngayong Kwaresma, hilingin natin na tayo'y lumago sa kabanalan at awa upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwangan sa aking sumamba at ang hiningi hatol na matuwid. Ang tanong ng tao, bakit ang pag-aayunan natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayunin ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno'y pinahirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipa ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain nyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay iyong pakainin. Patuloyin sa iyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang iyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga pagpanghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ang asa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinimulan natin noong Miyerkules ng Abo ang panahon ng Kwaresma. Ang panahon ng kabanalan, pagmamalasakit, awa, upang lalo tayong maging katulad at kawangis ni Jesus Nazareno. At para raw tayo lalong matulad kay Jesus Nazareno, 3 bagay ang pinapadagdagan sa atin ngayong Kwaresma. Ulitin ko, pinapadagdagan. Hindi lang ito ginagawa tuwing Kwaresma, kundi dapat buong taon, habang nabubuhay tayo bilang mga Kristiyano, ginagawa natin ang 3 bagay na ito. Ngunit pag Kwaresma, dinadagdagan natin. Ano raw po yung 3 ito? Panalangin, kawanggawa, at sakripisyo. Ito raw ang 3 haligi ng Kwaresma. Huwag natin hayaang matapos ang Kwaresma nang hindi natin dinadagdagan ang pagdarasal, ang pagtulong sa kapwa, at ang pagsasakripisyo. Pagsasakripisyo, pag-aayuno, ang diwa ng mga pagbasa natin ngayong araw na ito. Naalala nyo nung Miyerkules, pinaalala sa bawat isa na ito'y araw ng pangilin, pag-aayuno. Kaya sabi ko, sana naman di ko kayo makita sa labas. Ang laki-laki ng krus. Tapos kumakain kayo ng isaw, ng barbecue, ng manok. Sayang. Kahit 5 beses kang magpa-krus. Yung iba bumabalik pa, nagpaparetouch ng krus. Kung walang sakripisyo, baliwala po yun. Dahil ang panahon ng Kwaresma ay hindi lamang panahon ng pagpapakasakit. Opo, tayo nagsasakripisyo. Kaya nga't ang magandang tanong, anong sakripisyo natin ngayong Kwaresma? Kaya nga yung iba tuwing Biyernes, sinisikap nila mag-abstinence muna, hindi muna kumain ng karne. Bawasan muna ang pagkukomputer, pag-Facebook, paglalaro, panonood ng TV. Bawas muna sa kinakain. Ano yung sakripisyo nating may alay kay Jesus Nazareno ngayong Kwaresma? Pero mga kapatid, hindi nagtatapos lang sa sakripisyo. Hindi lang pahirapan. Kaya yung mga bata, nalala ko nung bata ko, parang natatakot ako pag Kwaresma kasi ang laging naiisip ko, ang panahon ng Kwaresma, panahon ng mga bawal. Bawal muna maglaro. Bawal kumain ng marami. Bawal tumawa. Para bang ang Kwaresma dapat lagi tayo nakasimangot. Pahabaan ng mukha. No? Hindi ganun ang Kwaresma. Sapagkat, opo, may sakripisyo, pero hindi doon natatapos ang lahat.
Naalala ko po tuloy, merong isang nobisyada sa kumbento, lumapit sa kanyang superyora at sabi niya, Mother, sa tingin ko, nagiging banal na ako. Sabi nung madre, bakit? Kasi po, minsan isang araw na lang ako kumakain, nagsasakripisyo ako. Sa lapag na lang ako natutulog, nagsasakripisyo ako. Hinahagupit ko ang sarili ko, nagsasakripisyo ako. Kaya tingin ko po, nagiging banal na ako. Sabi nung Madre Superiora, tumingin ka doon sa bintana, nakikita mo yung kabayo natin? Sabi niya, yung kabayo natin, minsan lang yan kumain sa isang araw. Yung kabayo natin, sa lapag lang natutulog yan, sa lupa. Yung kabayo natin, hinahagupit din yan. Pag mabagal, sa tingin mo ba, banal na yung kabayo natin? Hindi ito paramihan ng sakripisyo o pagpapakasakit lamang. Kaya nga nagbabala sa unang pagbasa si Isaías. Sabi niya, sa tingin nyo ba, yung mga pag-aayunin ninyo, yung sakripisyo nyo, kinalulugdan ng Diyos? Babala, sabi ni Isaías, sumisigaw ka ng ubos, lakas. Kunwari hinahanap, sinusundan-sundan mo ako. Ibig palabasin na ang gawain ay matuwid. Pero nagugutom lang kayo ng walang kabuluhan. Bakit? Kasi nga, nagsasakripisyo ka nga, pero pansariling kapakanan pa rin ang nasa isip mo. Sabi niya, habang nag-aayuno, patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo, humahantong lamang sa alitan, sa pag-aaway-away. Kaya naalala ko tuloy, nung dati sa simbahan ko, Ash Wednesday, ang lalaki ng krusano, tapos nung naglalabasan sa parking, binuksan pa yung bintana, nagmurahan. Kasi naguunahan, lumabas. Naguunahan sa parking. Aanin mo yun. Kung galit ka naman, siguro nga, hindi ka kumakain ng karne dahil doon, uminit ang ulo mo. Ang sungit mo naman sa bahay. Hindi ka nga siguro nga, no? Di ka tuloy manood, o di ka muna, may sakripisyo ka, pag uwi mo naman sa bahay, inaway mo lahat ng mga tao. Mainit ang ulo mo. Aanin natin ang sakripisyo. Kaya nga di ba pinapaalala natin, magpoprosesyon nga tayo, tapos magsusuntukan din naman. Magsisigawan at magmumurahan din naman. Aanin natin yun, sabi nga ng Diyos, hindi makararating sa akin yan. Buti pa yung kabayo. Tahimik lang kahit kumain minsanan at sa lapag matulog at hinahagupit. Tayo, nagagalit, sumusungit. Dapat lumalago tayo hindi sa sungit, kung hindi sa malasakit. Iyon ang pakay ng Kwaresma. Hindi paramihan ng sakripisyo, kung hindi paramihan ng pagmamalasakit. Lumalago tayo. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo, hindi pa nag-aayuno yung mga alagad ko kasi kasama pa nila ako. Pag wala na ako, pag nakabalik na ako sa langit, doon sila mag-aayuno. Sapagkat yung sakripisyo natin, hindi lang tungkol sa pagkagutom ng katawan. Alaong bagay sinasabi natin, mas nagugutom ako sa Diyos. Kaya kong bitawan yan. Kaya kong hindi kumain. Kaya kong hindi muna magbisyo o kung ano man yung kinahihiligan ko. Pero ang hindi ko kayang bitawan ay ang Diyos. Kaya kong magutom sa mga bagay ng mundo.
Pero talagang pinakagugutom-gutom ko sa buhay ay ang Diyos. Kaya nga, di ba, nandito kayo ngayon, hindi kayo papigil. Para gusto nyo sabihin, hindi kumpleto ang Biyernes ko pag hindi ko nakikita si Jesus Nazareno. Hindi kumpleto ang Biyernes ko pag hindi ako nagdarasal sa Kanya. Dagdagan natin, hindi kumpleto ang Biyernes ko kapag hindi ko natutularan, hindi lang ang Kanyang pagpapakasakit, kung hindi matularan ang Kanyang kabutihan at awa. Ang tunay na deboto, hindi lang nagpapakasakit, hindi lang nagsasakripisyo, lumalago sa kabanalan, sa pasensya, sa malasakit, sa katotohanan. Tunay ba kayong deboto ni Jesus Nazareno? Kung tunay kayong deboto, ito yung dapat natin pagtuunan. Lalo na ngayong Kwaresma. Opo, dadagdagan natin ang pagdarasal, ang kawang gawa, ang sakripisyo, para lalo tayong tumulad kay Jesus Nazareno. Ang nais tumulad kay Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya nga, sabi ni Propeta Isaías, gusto ba ninyong tanggapin ang pag-aayuno ninyo? Gusto nyo pang makarating sa langit ang alay ninyo? Gusto nyo bang sagutin ng Diyos ang dasal nyo? Pues, sabi ni Isaías, ito ang gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pangaalipin. Pairali ng katarungan. Ang mga api, tulungan ninyo. Ang mga nagugutom, pakanin ninyo. Yaong mga hubad at wala nang maramtan, tulungan ninyo. Ang mga kasama ninyo, huwag ninyong talikdan. Sa makatuwid, hayaan ninyo ang sakripisyo ninyo. Palaguin kayo sa kabutihan, pag-ibig at awa. Sapagkat sabi nga ni Propeta Isaías, pag nagkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong mga sugat sa katawan, at ang Diyos ay sasa inyo at diringgin ang inyong mga dasal. Mga kapatid, ngayong Kwaresma, ialay natin ang lahat ng ito sa Diyos upang tayo'y matulad kay Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami sapagkat hindi buo ang aming buhay, hindi kumpleto lalo ng aming Biyernes kapag hindi ka namin kasama. Ngayong Kwaresma, kaya kami nagsasakripisyo sapagkat nais naming maalala, kaya naming magutom sa mundo, pero yung pagkagutom namin sa inyo, ang pinakamahalaga sa lahat. Kayo lamang ang tunay na makabubusog, tunay na makasasagot, tunay na makapagliligtas at makapagbibigay kagalakan sa amin. Kaya nga't lalo na ngayong Kwaresma, inaalay namin sa inyo ang aming dasal, kawang gawa at sakripisyo. Hindi lang sana ito maging palabas, bagkus makatulong sa amin na maging katulad at kawangis ninyo. Salamat po sa inyong pagpapakasakit. Salamat po sa inyong awa at pagmamahal. Dinggin niyo po ang aming mga dasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami,
Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating isip at puso sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, naway tayo'y makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Amang nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang aming sarili sa mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain, na magpagpapagindapat ng iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang tunay na makabubusog at makabubuo sa atin ay ang Diyos. Kaya't buong galang tayong umawit at tumawag sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasana para ng pagpapatawad namin. Sana't kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi na kami marunong magsakripisyo. Patawad po kung nagiging panlabas na lang ang aming ginagawa at hindi kami tunay na lumalago sa pagmamalasakit at kabutihan. Patawad po kung hindi namin mabitawan ang aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tunay na makabubusog at makabubuo sa atin. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat din po sa mga naglingkod sa misa. At salamat po sa tulong ninyo sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations. Patuloy po nating ginagawa, inaayos ang simbahan. Sana po marami pang mga deboto ang tumulong. Salamat po in advance sa tulong nyo sa ating mga gawain dito sa simbahan. At maraming salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Tayo ay nagsasakripisyo, nag-aayuno, dahil ang tanging makabubusog at makabubuo sa ating buhay ay si Jesus Nazareno. Kaya nating bitawan lahat maliban sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.